Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Okay? So, first card ninyo is your situation. Napakaganda. This is your challenge. This is your advice. And ito po yung inyong outcome. Ayan. So, napakaganda ng inyong situation, no? Swerte ito. This is good luck and good fortune on your side. So, ang swerte ninyo sa ngayon, mababalot kayo ng swerte, kasaganaan, prosperity, abundance, no? Beautiful, positive changes, no? Mag-unfold din sa buhay ninyo. Kaya maraming pagbabago ang pwedeng mangyari dito sa buhay ninyo at this point, no? Pisces, kaya napakaganda, no? This is destiny at play, no? Ayusin, iikutin ng universe ngayon ang ang wheel of life ninyo, no? At mapupunta na kayo sa mabuti, mapupunta na kayo sa magandang sitwasyon. So this is really, really beautiful. Yung challenge ninyo is the 8 of Wands. Ayan. So, siguro baka ma-overwhelm kayo sa mga pagbabago, ma-overwhelm kayo sa maraming changes na mangyayari, daming biyayang paparating. Kaya po pwedeng hindi kayo makapag-ano dito. Parang hindi kayo makapag-concentrate, hindi kayo makapag-isip, no, sa mga bagay-bagay. Ang dami-daming opportunities na pwedeng dumating sa inyo sa ngayon. Kaya parang may kalituhan kayo dito, no? Yung parang maaaligaga kayo dito sa dami. Kaya dapat maging handa na kayo, no? Condition yourself na po pwedeng maraming opportunity ang dadating, marami kayong kailangan asigasuhin. Kaya you need to be ready na. You know, you need to prepare yourself para sa kahit anumang pwedeng mangyari rito. Okay? Para sayang, 'di ba? Ng mga oportunidad na 'yan kung malalagpasan ninyo. So, yung advice sa inyo is 7 of Wands. Yan. Pakatatag lang kayo, tibayan ninyo ang inyong loob. Even if there are people, no, kasi ang swerte ninyo sa ngayon. So, maaaring mayroong mga tao rito na talagang saksakan na naman ng inggit sa inyo. So, wag na ninyong pansinin ng mga yon, ano. Focus na lang kayo sa swerteng nandito sa inyo, pumasok sa inyo, sa mga oportunidad na lumalapit, no? Yun ang pagganuhin ninyo, yun na ang punahin ninyo, yun na yung pag-focusan ninyo. Wag na ninyong pansinin ang mga tao, no, na hindi naman nakakatulong sa inyo, kundi alam mo yun, yung parang nagpaparinig pa, nang-i-intimidate pa. Deadmahin mo na lang yun. Ang importante dito, focus ka sa mabuti, focus ka sa maganda, focus ka sa mga biyaya, no, na dumating sa buhay ninyo. At pagdating naman sa inyong outcome, ano, we have Ace of Swords. Ayan. So, magkakaroon din ng linaw, no, yung inyong isipan. So, focus lang kayo dyan, no. At pasasaan ba at mapagtatagumpayan mo rin yung mga challenging situations na po pwedeng nandito or po pwedeng ma-encounter ninyo. So, always follow, no? Always listen and follow what your intuition is telling you. Kasi yun ang maghahatid sa inyo sa tagumpay. Yun ang maghahatid sa inyo sa tamang daan. Okay? So, tignan natin. At may mga additional insights, may mga intuitive messages and nudges na nare-receive siguro kayo rito. So, doon kayo mag-focus. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang ganap dito. For Pisces, we have Queen of Cups. Ayan. So, meron ditong very supportive of you, Pisces. No? There is someone that is very supportive of you. Po pwedeng nanay mo to. No? Pwedeng grandma mo to. No? Someone, no, na very supportive of you, very encouraging of you. So, po pwedeng mo to, or po pwede yung asawa mo to, no, kung meron ka ng asawa, baka yung person mo ito, na very supportive of you, sa lahat ng tagumpay mo, nandiyan siya, sa lahat ng kahit anumang pangyayari sa buhay mo, nandiyan siya. So, what else? We have 8 of Swords. Ayan. So, yun nga, po pwedeng meron ditong parang nagre-restrict sa inyo, no? Kaya,
be positive, be ready for anything, okay? Kasi kapag siguro kapag na-overwhelm ka, mas lalong hindi ka na tuloy gumagalaw. Parang mas lalong napipigilan na kayo, no? Maaaring ganon. Kasi kapag na-overwhelm tayo, minsan tendency natin, dami-dami na magagawin, dami-dami na may isipin yung mga gano'n, at lalong wala nang ginagawa, no? So, pwedeng gano'n ang tendency, no, ng iba sa inyo rito. So, what else? We have 5 of Swords. Ayan. So, meron talaga mga conflict. Baka ang iba sa inyo dito hindi na iwasan, ano, nagkaroon ng kasagutan, nagkaroon ng discussion with someone. So, pwedeng gano'n. So, ano na lang kayo, iwas na lang, no? Iwas na lang kayo, wag na ninyo itong pansinin, wag nyo na itong bigyan ng panahon, okay? Kasi hindi yan makakatulong sa inyong sitwasyon. With the 9 of Wands, no? Kailangan mo din ng ano, you need to, you need to set your boundaries, okay? You need to protect anything that is valuable sa'yo, no? Kailangan mo protektahan din ang sarili mo, protektahan yung peace mo. Do not allow other people to take your peace, diba? And tranquility. Kaya kailangan mo na dumistansya sa mga taong ito, na itong mga nagpapagulo sa'yo. Iwas ka na lang dyan. Alright? Iwas ka na lang dyan, and as much as possible, pigilan mo, no, na mag-share ng mga impormasyon sa kanila, importanteng information, para wala silang magamit against you. Okay? So, tingnan natin kung ano pa mga mensahe para sa'yo. We have strength. Ayan, pakatatag ka lang. Kahit tibayan mo ang inyong loob, tibayan mo ang inyong dibdib. Kaya mo yan, no? Kaya mo yan. Marami ka nang pinagdaanan sa buhay in the past. Marami ka nang natutunan sa buhay. So, i-apply mo yung mga learnings mo in your life sa inyong sitwasyon sa ngayon. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have home. Ayan. So, home. Pwede na ang iba sa inyo uuwi na, no? Baka ang iba sa inyo nagtatrabaho abroad, nagtatrabaho sa kung saan mang parte ng mundo, at baka sa ngayon uwi na kayo, no? Baka meron na kayong opportunity or pagkakataon na makauwi, so uuwi na. Feeling ko dito, ito yung parang finished contract na, yung ganon, yung natapos na yung kontrata sa trabaho abroad, kaya uuwi na. Yun na napipick up ko dyan. So, what else? We have awakening ancient wisdom. Ayan. See, I told you, marami ka ng pinagdaanan sa buhay. Marami ka ng natutunan. You've gained a lot of wisdom. You've gained a lot of lessons in life na in the past. Kaya, yun ang gamitin ninyo. No? Gamitin nyo yan to your advantage sa ngayon. I-apply ninyo yung mga natutunan ninyo in the past sa inyong mga sitwasyon sa ngayon. Okay? Kasi yun yung purpose ng wisdom natin. Yun yung purpose ng mga lessons na natututunan natin sa mga nakaraang sitwasyon natin sa buhay, para magamit natin sa pag-solve ng mga problema natin, no? So, what else? Ito yung final message ninyo. We have believe in your good luck. Ayan. Magtiwala kayo sa good luck ninyo. We have good luck and good fortune sa ngayon, diba? Maswerte kayo, kaya wag ninyong isabotage ito. Diba? Wag ninyong isabotage by entertaining those negativity. Kasi yung negative energies na to, that is coming to sabotage your swerte. Diba? Kaya wag na ninyong pansinin yan. Bagkus, focus kayo sa kung anong maganda, anong mabuti ninyong gawin, at kung ano ang makakapag-improve lalo ng buhay ninyo. Okay? So, doon na lang kayo mag-focus. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.